Maraming beses akong napapalunok habang nakaupo sa gilid ng kama niya. Hindi pa ako nakakapagpalit ng damit dahil hindi niya ako hinayaan na pumasok sa kwarto ko. Agad niya akong hinila dito sa loob ng kwarto niya at pabalang niyang nilock ang pintuan. Nang lumabas siya mula sa walk-in closet ay muli akong napalunok. May bitbit siyang puting polo at inihagis iyon sa akin. Kung hindi ko pa nasalo ay baka tumama sa mukha ko. Isuot mo, pamalit. Itapon mo na mga gamit mo sa kwarto mo bukas. I'll call my secretary to brought you your personal things. Napaawa ang labi ko na nasusundan siya ng mga mata. Lahat ba ng gamit ko ipatatapon niya? Kahit mga mumurahin iyon ay may mga alaala ko kung paano ko pinaghirapan. Simula ngayon ay hindi ka na magsusuot ng mga lumang gamit mo. Ayokong isipin ng mga nakakakita sa iyo na hindi ko kayang ibigay ang mga pangangailangan mo. Nanuyo ang lalamunan ko. Nagbaba ako ng tingin at tahimik na nakikinig sa kanya habang nagsasalita. Naglakad siya palapit sa akin hanggang sa makita ko ang paan niya sa akin tapat. Anong hinihintay mo? Tayo na at maligo. Namimilog ang mga mata kong napatingala sa kanya. Tumaas ang gilid ng labi niya at ngumisi sa akin. Bakit? Ikagugulat mo pa ba iyon? Kasal ka na sa akin, Mary. At bukas na bukas din ay iparirehistro ko na ang marriage certificate natin. Don't worry. We will find time to visit your parents. Personal akong hihingi ng tawad sa kanila para sa nangyaring kasal natin. Alam kong hindi madali, pero sa tingin ko ay tatanggapin nila ako. Kumuyom ang mga kamao ko. Masyadong confident ito sa kanyang sarili. Akala niya ay makukuha niya ang loob ng mga tao gamit ang pera niya. Para sa kanya ay madali lang ang lahat dahil pera niya ang kanyang pinapagalaw. Hindi namin natapos ang contract namin kanina dahil biglang dumating ang nagagalit niyang ina. Asawa lang niya ako sa papel at sa mga mata ng mga tao. Pero para sa kanya ay isa pa rin akong katulong na pagsisilbihan siya araw-araw dito sa palasyo. Kumirot ang puso ko at nagsisisi na ako kung bakit ako pumayag. Kaya lang may utang ako sa kanya at nangako akong lahat-lahat ay gagawin ko para sa kanya kapalit ng perang ibinigay niya sa akin. Kinakabahan akong tiningala siya ulit. Mauna ka na. Pagkatapos mong maligo ay susunod ako. Nag-iwas ako ulit ng tingin. Hindi ko kayang humubad sa kanyang harapan lalo na sa shower. He hissed. At least rub my back while I will take a shower. Hindi ko maaabot ang likod ko para linisin. Napaawang ang labi ko. Paano siya nakakaligo noon noong wala pa ako dito? Naging lumpo yata si Brent simula nang dumating ako dito. Pati ba naman ang linisin ng katawan may trabaho ko pa? Hindi ko napigilan at tinaasan ko siya ng boses. Muli siyang ngumisi at niyuko ako. Halos maduling na naman ako sa lapit ng mukha niya sa akin. Nakalimutan mo na ba? Lahat, Mary. Lahat ay gagawin mo para sa akin. Bulong niya. Bumilis ang paghinga ko. Ang sarap sampalin ni Brent ng napakalakas para matauhan. Tumayo ako at naunang pumasok ng banyo. Ngunit paglingon ko ay nakasunod na ito sa akin. Saan ka maliligo? Sa bathtub o sa shower? Umirap ako sa hangin. Inubad niyang pang itaas at itinapon iyon sa akin. Tumama sa mukha ko ang suot niyang white long sleeve pero langya, ang bango ng damit niya. Parang gusto kong pumikit at amuyin ng paulit-ulit. Inginuso niya ang shower. Doon sa shower, kaya buksan mo na ang tubig at ilagay sa tamang temperature. Umawang ulit ang mga labi ko. Matapang ko siyang tiningnan. Huwag mo sabihin na araw-araw ko itong gagawin para sa'yo. Tumango siya. Napapikit ako sa hilot ng batok. Suminghap ako ng hangin at muling ibinalik ang paningin sa kanya. Huwag ka mag-alala, tataasan ko pa ang sweldo mo. Nalaglag ang mga balikat ko. You always complain, Mary. Hindi libre ang pinapagawa ko sa iyo at maging asawa ko. Binabayaran kita basta naging usapan natin. Binibili ko sa iyo ang lahat kaya wala kang karapatan na magreklamo laban sa akin. Dapat na matuwa ka pa dahil isang tulad ko ang naging asawa mo. Nawalan ng lakas ang mga kamay ko. Talagang may tama din ang isang ito, ano? Ang taas ng tingin sa sarili. Manang-mana talaga siya sa nanay niyang Bruhilda. Anong tinatayo-tayo mo pa dyan? Open the water shower. Napaiktad ako. Tama naman sa Brent. Lahat ay bayad na, kaya wala akong karapatang magreklamo. Pumasok ako sa shower at binuksan ng tubig. Dinama ko iyon ng kamay para malaman kung nasa tamang temperature. Baka mapagalitan na naman niya ako kapag nailagay ko sa mainit. Nakaboxer siya nang pumasok sa loob. Nag-iwas ako ng tingin at agad na lumabas. Saan ka pupunta?
Natigilan ako. Pumikit ako at nilingon siya. Pero muntik na akong mapasigaw nang makitang hinuhubad niya ang suot na boxer. Agad akong tumalikod bago siya sinagot. Dito lang ako. Mababasa ako, mananatili ako dyan sa loob. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan ako at nanlalamig. Come here and rub my back. Malakas akong napalunok. Pumikit ako at umiling. Hindi ko kayang pumasok sa loob ng shower dahil wala siyang saplot sa katawan. Oo, nakita ko nang nasa pagitan ng mga hita niya pero mahihiya ako ngayon kung muli niyang ipapakita sa akin. Brent! Muli akong pumikit sabay singhap. I said, rub my back, Mary. Wala akong nagawa kundi humarap sa kanya at bumalik sa loob ng shower. Mabuti na lang at nakatalikod siya. Pero shit, ang umbok ng mga puwet niya. Gumagalaw ang mga muscles doon pati sa kanyang mahabang binti. I cleared my throat and stepped forward. Nararamdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko habang iniaabot ang sponge at shower gel. Munti ko pa iyong mabitawan sa sobrang nervyos ko. Dumagundong ang dibdib ko at muling nagulo ang buong sistema ko. Ito kasing si Brent eh. Alam ko naman kung gaano siya ka-sexy pero huwag naman sana kaming humantong sa ganito na halos paliliguan ko siya. Mary, bilisan mo! Napaiktad ako ulit. Lumapit ako sa kanyang likuran at tinapat ang sponge sa kanyang malapad na balikat. Diinan mo pa. I can't feel anything. Reklamo niya. Daniinan ko ang sponge pababa sa pagitan ng likod niya. Mababaw ko iyong hinilod pataas at pababa. Kumuha siya ng shampoo at naglagay sa ulo niya. Tumalsik pa sa akin ng tubig mula sa katawan niya kaya mariin akong napapikit. Nang matapos kong sabunin ang likod niya ay agad akong tumigil. Pero hindi ko pa naibababa ang sponge ay tinaas niya ang mga kamay sa akin. Ang kamay ko. Nagbuga ako ng hininga. Inirapan ko siya at sinunod ang gusto. Nagingit-ngit ang mga ngipin ko na kinukuskus ang kamay niya. Nakakainis. Mary, binabalatan mo ba ako? Natigilan ako na magreklamo siya. Gumaan ang kamay ko at humingi ng pasensya. Sorry. Ang pa ako naman. Brent! Nalungon niya ako at ginisian. Panibagong bayad yan. Bilis na. Napailing ako. Lumuhod ako sa sahig upang sabunin ang mga binti niya pero malakas ako napalunok nang makita ang mahaba niyang binti na mabalahibo. Kalma lang, Mary. Kaya mo ito. Kakayanin ko ito para sa tatay ko. Kailangan niya na maintenance na gamot kaya kakailanganin ko ang pera ni Brent. Nang humupa ang pagdagundong ng dibdib ko ay mabini kong pinaraanan ng sponge ang mga binti niya pero nagulat ako nang bigla itong humarap. Napaupo ako sa sahig at nabitawan ang hawak na sponge. Namimilog ang aking mga mata na napatingala sa kanya. Hindi ko maiwasan na masulyapan ang nasa pagitan ng mga hita niya. Walang hiya talaga si Brent para ipakita ito sa akin. He was hard and alive. Inabot niya ang braso ko at pinatayo ako. Parang ngayon mo pa ako nakitang hubad ah. You already touched it, babe. Nanuyo ang lalamunan ko. Natulala ako nakatitig sa kanya at hindi makakilos. Muli siyang umisi. Do you want to touch it again? I like it very much, babe. Itinula ko siya nang matauhan ako pero agad niya akong hinila sa katawan niya at hinapit sa bewang. Akala mo makakawala ka pa sa akin? Kahit taasan mo pa ang presyo mo ay tatapatan ko maging akin ka lang. You're mine from now on. Tomorrow, after tomorrow, days, months and year. So stop pushing me and accept my offer with all your heart, my babe. Mabilis niyang niyuko ang mukha sa akin at tinalikan ako ng mapusok. Nalalaka ang mga mata ko at bukang-buka ang bibig ko sa kanya. Para na naman akong sinakmal ni Brent sa lupit at pusok ng halik niya. Okupado niya ang buong bibig ko at halos walang gustong itira. Nang kapusin ako ng hininga, ipinagpapaluko ang dibdib niya. Nabitawan niya ako pero nanatili pa rin ang mga braso sa bewang ko. Brent! Nagsalubong ang mga kilay niya at hinihingal na tumitig sa akin. Didn't you like it? Itinaas ko ang kamay upang sampalin siya pero agad niya iyong hinuli at isinandal ako sa malamig na tiles. Napasingap ako sabay tawag ng pangalan niya. Akin ka. Hindi ako tatayo lang dito nang hindi kita naaangkin. Hinawakan niya ang strap ng suot kong bestida at pinigtas iyon. Muli akong tumili. Brent, anong ginagawa mo? Nawalan siya ng pakialam. Sununod niya, ang bra ko at itinapon iyon sa sahig. Nangilabot ako at nanindig ang mga balahibo. Stop talking, woman.
Kukunin ko lang kung anong nararapat sa akin. Napailing ako. Pwede ko namang ibigay ang sarili ko pero hindi dito sa loob ng shower. Hindi ko alam kung paano namin gagawin dito. Masasaktan ako ng wagas kapag dito niya ako inangkin. Lalo't ito ang una ko. John, I want you. Muli niya akong binuhat kaya tumili ako ng mahina. Nalabas niya ako sa shower at mabilis na tinuyo ang mga katawan namin sa tuwalya. Itinapon niya sa sahig ang tuwalya at muli akong binuhat. Hindi maingat ang mga kilos ni Bran kaya nasasaktan ako. Para niya ako itinapon sa kama at mabilis na dinaganan. Naramdaman ko agad ang matigas niyang pagkalalaki sa aking pagitan. Hanggang sa nagtagumpay siyang makapasok. Parang may napunit sa loob ko kaya hindi ko napigilan at dumaloy ang mga luha ko. Napatitig sa akin si Brent na may gulat sa mukha. Hindi ako tanga para hindi mahulaan ang naging reaksyon niya. Iniisip siguro na lalaking ito na meron na akong karanasan sa sex kaya siya hindi nag-iingat. Iyon ay marahil dahil sa uri ng trabaho ko noon nang makilala niya ako. Pero siya lamang ang bukod tanging lalaki na napaligaya ko noon gamit lamang ang aking mga kamay. At ang ibang mga customers ko ay lahat sila ay tinatakbuhan ko lamang matapos makuha ko ang bayad nila. Kaya naman napanatili ko ang aking pagkababae at puri ng malinis. Idinikit niya ang noo sa akin. I'm sorry, babe. Ang lamyos ng boses niya kaya muling bumalong ang panibagong version ng luha sa aking mga mata. Ibinuka ko ang labi upang magsalita pero agad ko rin iyong naitikom. You will be okay, babe. Hinalikan niya ako sa noo, sa tungkay ng ilong, sa labi at pangako. Maraming beses niyang sinabi na magiging okay ako. Nagising ako nang makaramdam ng ginaw. Kinusot ko ang mga mata pero agad akong napadilat nang maalala ang nangyari kagabi. Gumalaw ako pero agad akong napangiwi nang sumilay ang kirot sa aking pagitan. Niyuko ko ang sarili. Suot ko na ang damit niya at nababalutan ng tuwalya ang mahaba kong buhok. Hindi ko na naramdaman na binihisan ako ni Brent dahil tinangay na ako ng kapaguran at antok. Anong oras na ba? Tumingin ako sa wall clock. Madaling araw pa. Binalingan ko ang kasama pero nagulat ako dahil may unan sa pagitan namin. Nakapako ang dibdib ng kumirot iyon. Pagkatapos ng nangyari sa amin ay para akong bakterya para kay Brent. Nilagyan niya ng una ng espasyo namin upang hindi madikit ang balat ko sa kanya. Nag-init ang mga mata ko. Masakit pala kapag wala kang halaga sa isang tao, lalo na't ibinigay ko ang lahat-lahat sa akin. Siya ang una ko. Siya ang unang lalaki sa buhay ko kaya nasasaktan ako sa pagtrato niya sa akin. Para nga akong bayaran na babae na pagkatapos niyang parausan ay ayaw nang madikit sa kanyang balat. Kinagat ko ang ibabang labi at pinigilang umiyak. Tinanggal ko ang unan sa pagitan namin at itinapon iyon sa sahig. Puwisit kang lalaki ka. Wala akong sakit para mandiri ka na ganito. Ay, sarap na sarap ka nga sa akin kagabi. Masama ko siyang tiningnan. Maamo ang mukha niya habang natutulog. Nakadapa sa kama at walang suot na pang itaas. Ang kumot ay hanggang bewang lang niya. Ang lapad ng balikat niya at bagay na bagay sa kanya ang moreno niyang kulay. Hindi sila magkamukha ni Nathan. Si Brent ay parang may lahing Kastila. Patawarin sana ako ni Chairman kung masasabi kong hindi niya kamukha itong panganay niya. Mas malakas lang siguro ang dugo ni Madam Laura kaya sa kanya may hawig si Brent. Matagal ko siyang pinagmasdan. Gustong gusto kong abutin ang mukha niya upang haplusin pero naunahan ako ng takot. Takot na baka magising siya at sigawan ako, kaya wala akong nagawa, kundi humiga ulit at bumalik sa pagtulog bago pa madurog itong puso ko. Nauna akong nagising, tulog na tulog pa din siya kaya dahan-dahan akong bumangon. Dinampot ko ang cellphone at pumasok sa banyo. Umupo ako sa toilet at nagmensahe kay Lida. Lida, pwede bang pakidalhan mo ako ng pamalit dito sa taas? Iwanan mo na lang sa pinto. Salamat. Agad siyang sumagot. May damit na po kayong pinakyat ni sir. Kagabi, ma'am. Nasa closet po. Nalalaki ang mga mata ko. Ano bang nangyayari kay Lida at tinatawag akong ma'am? Ngumisi ako at sinagot siya. Anong ma'am ka dyan? Binasa lang niya ang text ko at hindi na ako sinagot. Bumuga ako ng hininga. Mabilis ako naligo. Niyuko ko ang pagkababae ko dahil pakiramdam ko'y namamaga iyon.
Mabuti na lang at isang beses lang nangyari kundi baka hindi na ako makabangon ngayon. Paglabas ko ulit mula sa banyo ay tulog pa si Brent. I tiptoed and walked in the closet. May mga paper bags sa ibabaw ng pahabang glass table. Tinignan ko iyon at nagulat ako nang makita ang mga laman. Para sa akin, lahat ang mga gamit na ito. Sa isang parte ng puso ko ay bigla akong natuwa. Ito ang unang beses na makakapagsuot ako ng mga mamahaling gamit. Pero nang maalala ko naman ang kontrata namin ay bigla akong nanlumo. Malalim akong bumuntong hininga. Niyakap ko sa tapat ng dibdib ang damit at tumitig sa malayo. Good morning! Napaiktad ako nang marinig ang boses ni Brent. Mabilis akong lumingon sa kanya. Nakatapis na siya ng tuwalya at mukhang nakaligo na rin. Ang tagal ko palang nakatulala dito sa harapan ng salamin at hindi pa ako nakakapagbihis hanggang ngayon. Nilapitan niya ako at dinikit ang mukha sa akin. Napapikit ako nang maamoy ang mabango niyang katawan. He kissed me on my lips. Hindi ako makakilos. Kinagat niya ang pangako, kaya napangiwi ako. Ngumisi siya at tumalikod sa akin. Magbihis ka na. Sasamahan kita sa kainta. Tumalon ang puso ko nang marinig na sasama siyang uuwi sa probinsya namin. Talaga? Lumingon siya sa akin. Nang ihulog niya ang tuwalya sa sahig ay nag-iwas ako ng mga mata. Oo, hindi mo ba ako ipakikilala sa mga magulang mo? Malakas akong napalunok. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng mga magulang ko kapag nalaman nila ang pagpapakasal ko. Baka atakihin ulit ang tatay ko. Naku, huwag naman po. Oh, bakit? Ayaw mo ko ipakilala sa kanila? Hindi mo ko may tatago sa kanila dahil lalabas tayo sa media. Hindi man ngayon pero darating din iyon. Agad akong umiling. Hindi naman po sa ganoon pero... Napapikit ako. Pero ano? Muli akong tumingin sa kanya. Ang mama mo. Sagot ko. Napayuko ako. Nakakatakot kaya sa Madam Laura. Para akong kakainin noon ng buhay. Mumuntong hininga siya at nagsuot ng boxer. Never mind about my mother. Ako na bahala sa kanya. Muli ako napalunok. Hindi na kami nag-uusap hanggang sa makapagbihis ako. Napili ko ang peach na bestida. Itong isunuot ko at tinali ko lang ang buhok. Tiningnan ko ang mukha sa salamin. Parang may kulang. Dapat naglalagay ako ng kolorete sa mukha para mas lalo akong gumanda sa paningin ni Brent. Tumikim siya kaya napalingon ako ulit. Magkasalubong ang mga kilay na nakatingin siya sa akin. Huwag mong pangarapin na papayagan kitang mag-ayos dahil hindi iyon mangyayari. Ayoko maglalagay ka ng kahit na anong pamahid sa mukha. Napalunok ako ulit. Binasa ko ang labi at umalis sa harapan ng salamin. Inayos niya ang kwelyo ng polo at naglakad palapit sa pinto. Let's go. They are waiting downstairs. Dumagundong ang dibdib ko sa kaba. Makakaharap ko ulit ang mga magulang niya kaya natatakot na ako. Nang nasa dulo na kami ng hagdan ay inabot niya ang kamay ko at mahigpit na hinawakan. Nalusaw ang kabang nararamdaman ko at natuwa ako ng konti. Sabay kaming pumasok sa kusina at naabutan nga namin ang kanyang pamilya. Nang tingnan ako ni Madam Laura, nang masama ay agad akong napayuko. Good morning, si Brent. Tumawag si Nathan. Good morning, lovebirds. Napatingin ako sa kanya. Si Nathan lang yata ang masayahin sa hapag. Nang lumapit kami sa mesa ay agad tumayo si Madam Laura at pabalang na binitawan ng kubyertos. Excuse me, I lost my appetite. Hindi ko kayang makasabay sa hapag na may kasamang hampas lupa. Laura! Lahat kami inatigilan ng tumaas ang boses ni Chairman Vladimir sa kanyang asawa. Nagsalubong ang mga kilay ni Madam at kumunot ang magandang noo na napatingin sa asawa niya. Nagbuga siya ng hangin pagkatapos ay matapang na sinagot ang kanyang asawa. Ano, pipilitan mo ba akong maupo sa hapag para pakasamahan ang napili ng anak mo? Parang mo na rin inapakan ng buong pagkatao ko, Vladimir. Napayuko ako. Nagkakagulo na ang pamilya nila nang dahil sa akin. Malalim na nagpakwala ng buntong hininga sa chairman at tiningala ang asawa. Nakikiusap ako. Bumalik ka na sa upuan mo at magsimula na tayong kumain. Pagak na tumawa si Madam. Hinilot ang batok at tiningnan niya kami ni Brent. Ngayon pa lang kita narinig na nakiusap sa akin na dahil lang sa katulong. Nakakatuwa talagang pamilyang ito. Pareho lang kayo ni Brent, mga walang utang na loob. Itinulak niya ang upuan kaya malakas iyong umingay. Muli ako napapikit at nakagat ang ibabang labi.
Kung wala lang si Brent dito, ay baka bumigay na itong mga luha ko. Kahit malupit siya sa akin ay hindi ako natatakot sa mama niya basta kasama ko siya. Mama! Napatayo si Nathan. Gulat na gulat din mula sa ginawa ng ina. Si Chairman naman ay hinilot ang sentido. Biglang nawala ang gutom ko at napalitan ng takot. Namamawis ang mga palad ko at nanlalamig ako. Pagsamahan ninyo ang isang katulong pero huwag niyo akong idamay. Masama akong tiningnan ni Madam Laura. Nakita mo na ba ang ginagawa mo, ha? Wala kang utang na loob. Ikaw ang sisira sa pamilyang ito. Mama. Sa wakas ay nagsalita na rin si Brent. Mabilis na lumabas ng kusina si Madam. Hinabol siya ni Brent kaya naiwan akong nakatayo. Nakaramdam ako ng hiya at hindi alam ang susunod na gagawin. Nahihiya ako kila Chairman at Nathan. Mary, maupo ka na. Aya sa akin ni Nathan. Naiiyak ako sa pamamahiya sa akin ni Madam. Tiningala din ako ni Chairman at pilit nang initian. Sit down, Iha. Huwag mong dibdibin kung ano mga sinabi sa iyo ni Laura. Galit lang siya. Dahil sa nangyari at alam kong matatanggap ka rin niya balang araw. Tumango rin sa Nathan. Naginit ang mga mata ko. Magkaugali itong mag-ama. Sila lang ang tumatrato sa akin ng maayos dito sa palasyo. Humila ako ng upuan sa tabi ni Nathan. Akala ko ay malalim ang nararamdaman kong pagkagusto sa kanya pero kahibangan ko lang pala iyon. Biglang nawala simula nang makilala ko ang malupit niyang kuya. Ang sabi ni Brent ay dadalaw kayo sa kainta ngayon? Tanong ni Chairman. Nahihiya akong tumango. Opo, Chairman. Tumawa siya. Huwag mo akong tawagin Chairman, Iha. Parte ka na ng pamilya ko kaya parang anak na rin kita. Tama. Tama lang ang desisyon ni Brent na dumalaw kayo sa mga magulang mo. Naging madali ang lahat kaya baka magulat sila kung sa balita nila malalaman na pinakasalan ka ng anak ko. Sumang-ayon din si Nathan. Sana matanggap ng parents mo si Kuya, Mary. Masungit lang tingnan si Kuya pero mabuti siyang tao. He will take care of you. Pilit ko silang initian. Gumaan ang pakiramdam ko dahil maayos ang pakikitungo nila sa akin. Nang bumalik sa hapag si Brent ay hindi maipinta ang kanyang mukha. Siguro ay baka pinagalitan siya ng pinagalitan ni Madam. Kahapon nga ay nasampal siya ng ina. Tahimik kaming kumain. Walang nagsasalita sa hapag at tanging tunog ng mga kutsara ang maingay sa hapag. Nang matapos kaming kumain ay naghahanda na ako. Umakyat si Brent sa kwarto niya dahil may kukunin daw. Sa labas na ako ng palasyo naghintay kasama si Secretary Ariston. Sasama daw sa amin kaya maaga siyang pumunta dito. Nang lumabas si Brent ay agad pumasok sa loob ng sakyan sina Secretary Ariston at Ben. Hinintay ko muna si Brent na makalapit sa amin pero natigilan kami ng patakbong lumabas si Madam Laura. Nagmamadali siya na nagsenyales kay Manong na paandarin ang sakyan. Natigilan kami pareho ni Brent. Ma, where are you going? Hindi siya sinagot ni Madam Laura at agad itong pumasok sa loob. Patakbo din na lumabas si Nathan na hinahabol ang ina. Ma, wait! Agad siyang hinarang ni Brent at tinanong kung ano nangyayari. Emergency, Kuya. Nasa ospital ngayon si Nicole dahil nag-suicide. But don't worry, ako nang bahala dito. Umalis na kayo. Nanlalaki ang mga mata ko. Si Nicole? Si Nicole ay nagpakamatay? Napatingin ako kay Brent. Dumilim ang mukha nito at mas lalong sumeryoso. Binasa ko ang labi. Hinawakan ko siya sa kamay ng akma itong sasakay. Kung gusto mong puntahan si Nicole, ay ako na lang ang uuwi sa amin. Mahina ang boses ko. Tiningnan lang niya ako pagkatapos ay tinanggal ang kamay ko sa pulusuhan niya. Get in the car! Napaigtad ako sabay lunok nang marinig ang utos niya. Wala na akong nagawa kundi ang sumakay at manahimik sa upuan ko. Malaki ang espasyo namin dalawa at para kaming hindi magkakilala. Noong hindi pa niya ako nakukuha ay panay ang pangharas niya sa akin pero ngayong may nangyari na sa amin ay dumidistansya siya palagi sa akin. Naguguluhan ako sa ikinikilos ni Brent at sumasakit lalo itong puso ko. Mas malamig pa siya sa yelo ngayon. Hindi ako tinitingnan o kinakausap hanggang sa makarating kami sa Kainta Hospital. Nakasunod lang siya sa akin nang papasok na kami sa kwarto ng papa ko. Si Ben ay nagpaiwan sa labas. Si Secretary Ariston ay sumama sa amin at sila lang ni Brent ang nag-uusap tungkol sa trabaho. Sumilip muna ako sa salamin bago kumatok. Nang buksan ko ang pinto ay nakita kong nakaupo si tatay sa kamay niya at minamasahe ng nanay ko ang kanyang mga paa. Mary, anak!
Tumigil sa ginagawa si nanay at agad na tumayo pero nalusaw ang ngiti niya nang makita ang lalaking nasa likuran ko. Bigla siyang nahiya at gumilid. Tumikim ako at nilingon si Brent. Paano ko ba siya ipakikilala? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Sino naman itong gwapong binata, anak? Muli kong nilingon si Brent. Si secretary ay kumuway kay nanay. Kilala nila ito kaya nauna nang pumasok at nilapitan ang tatay ko upang kamustahin. Siya po si Brent, Nay. Tiningnan siya ng maigi ni nanay. Nakagat kong ibabang labi at pinalakihan ng mga mata ang nanay ko. Brent? Boyfriend mo ba? Itinaas ko ang kamay at mabilis na umiling. Pero inabot ni Brent ang kamay ko at mahigpit na hinawakan. Marami po akong sasabihin sa inyo, ma'am. Kaya ako nandito. Malakas akong napalunok. Ang nanay ko ay natulala na nakatingin kay Brent. Agad kong binawi ang kamay kay Brent at hinawakan sa balikat ang nanay ko. Iginiya ko siya palapit sa kama ni tatay. Tay, kumusta ka na? Magaling ka na ba? Hinawakan ko siya sa kamay at nagmano ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin pero kay Brent nagtagal ang kanyang mga mata. Muli akong napalunok. Siya ang panganay na anak ni Vladimir Salvacion, hindi ba? Nagulat ako. Napatingin ako kay tatay pagkatapos ay kay Brent. Kilala siya ng tatay ko? Kilala din ba ni Brent ang tatay ko? Paano niyo po nalaman? Manghakong tanong. Ang nanay ko ay muling umawang alabi at muling natulala. Lumapit si Brent sa tatay ko at nakipagkamay dito. Ikinagagal akong makilala kayo, sir. Tinanggap iyon ng tatay ko at tumango kay Brent. Malaki ang pinagbago mo, iho. Kumusta ang iyong ama? Muli akong natigilan. Binalingan ko si tatay. Kilala mo si Chairman Vladimir Salvacion? Tumango ang tatay ko sa akin. Kaya ka pumayag na mga tulungan ako sa palasyo dahil kilala mo sila? Muli siyang tumango sa akin. Umawang ang mga labi ko. Paano kayo nagkakilala? Ulit kong tanong. Marami pala akong hindi alam sa nangyayari. Nalapitan ako ni nanay at hinila ang buhok ko. Ano ka ba, Mary? Si Chairman Vladimir ang nagbibigay ng donations dito sa bayan natin. Ang kuryente at tubig ay siya nagpatayo. Normal, nakilala siya ng tatay mo dahil nagtatrabaho sa construction. Napabuntong hininga ako. Tama nga naman, si Chairman ang may-ari ng mga proyekto dito. Mas malaki pa ang ambag niya kesa sa mayor dito. Natahimik kami. Nagpaalam sa secretary na lalabas muna dahil may pag-uusapan kaming pamilya. Dumagundong ang dibdib ko na magsimulang magsalita si Brent. Una ay humihingi ako ng tawad sa inyo. Sir, ma'am. Ngumisi ang nanay ko. Kaagad at tinaas ang kamay. Huwag kang humingi ng tawad, iho. Maraming salamat pala sa pagtulong mo sa amin. Kundi dahil sa iyo, hindi mo uoperahan itong asawa ko. Teka lang, sino ba sa anak ng amo mo, Mary? Ang ikinasal kahapon? Muli akong napalunok. Wala talagang preno ang bibig nitong nanay ko. Hindi pa nga natatapos magsalita si Brent ay agad siyang sumingit.